Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate dito. 39577 liter B. Ang model ito mga kabay, DWD024. Ito po yung 1/2 capacity ng DeWalt na merong hammer, may reverse, may variable. Ayan, tapos yung chuck niya mga kabay ay 1/2. Ayan, 13mm yung chuck niya. 13mm din yung kaya niyang ipitin pababa. Ayan. So ito mga kabay gumagana. Ayan. Yun nga lang, puro siya hammer, wala siyang drill. Tapos ito, alog din. Wala siyang cord protector, wala rin plug. Tapos dugtong-dugtong yung cord, okay lang yan. So, kung sakasakali, i-estimate lang natin yung kanyang cord protector tsaka plug. So, bubuksan natin mga kabay, alamin natin kung bakit wala siyang hammer. Tapos, etong alog, alam na natin to kasi meron akong binidyo dati. So, dalawa lang yan mga kabay yung alog. Bearing housing o kaya yung field housing. Yun yung dahilan. So, dito sa reverse, ayan, re-reverse natin. Ayan, meron siyang reverse. Forward, meron. Tapos may variable din siya, so wala tayong problema sa switch. So, ang titingnan na lang natin mga kabay yung, ang hanapin na lang natin yung bakit wala siyang hammer, tsaka bakit alog. Tapos check din natin yung carbon. So tara mga kabay, samahan nyo bubuksan natin. So yan mga kabay, naluwagan ko na po yung screw. So pwede na natin siyang buksan. Ayan, sungkitin lang natin dito sa may dulo. Ayan. So ating alamin kung bakit wala siyang hammer. Ayan. Dito kagad natin unahin. Yun, pudpud mga kabay. Ayan. Pudpud po yung kanyang gear. Ayan. Pero ang dahilan niyan kung bakit puro siya hammer, bukod sa pudpud yung gear, wala siyang selector mga kabay. Wala siya yung yung nagsisilik nung yung sumasalo ng bulitas. Ayan, kala ko walang bulitas kaya wala siyang, puro siya hammer. Ayan, pero pudpud din po yung niya, yung spindle. Ayan, binalik ko lang yung bulitas na nalaglag. Tapos eto, kung mapapansin nyo, kaya po siya maluwag. Ayan, ayun, kung mapapansin nyo mga kabay, ang laki na ng palag. So yun yung dahilan kung bakit maluwag. Tapos yung wala siyang hammer mga kabay, may hammer siya, wala palang drill. Meron pa po dapat yan na plate dito nakasuksok. Ayun, kung mapapansin nyo dito, may plate po yan dyan, tapos nakakabit dito sa selector. Wala na po siya, so maaring binuksan nila yon, tapos hindi na binalik dahil wala naman dito. Ayan. Tapos yung kanyang housing, tingnan natin kung maluwag. Lalagay natin yung bearing housing. Kapag sobrang luwag na, ayun ang luwag din mga kabay. Yan. So isa din yun sa dahilan kung bakit malakas yung palag nung ulo, dahil din yan dito. Gumagalaw na lang ito. Ayan. So hahanap tayo dito ng plate mga kabay, para makita nyo kung ano yung tsura ng plate na yon. Ayan, meron ako ditong mga tinabi-tabi na mga piyesa na pwede pa. Sana meron dito. Plate. Ayun, meron. Ayun. Pero ito mga kabay, sira ito. Ayan. So ito yung dahilan mga kabay kung bakit wala siyang hammer. Ayan. Ito po yung nawawala sa kanya. Pero ito mga kabay, sira ito. Dahil ayan, kung mapapansin nyo, butas na po siya. Malalim na. Dapat wala siyang, hindi siya ganun kalaking butas. Ayan, dapat ganito lang siya. Yan, ito yung plate mga kabay na nawawala dito. Ayan, ngayon kakabitan natin ito. Titingnan natin kung mawawala ba yung puro hammer niya. Ayan.
So, pero bago natin yan ikabit mga kabay, i-estimate ko muna kung ano yung papalitan natin. So, dito sa armature niya, ayan, kaya medyo makintab po yung armature niya. Ayan, kung mapapansin nyo, para siyang hinasa. Ibig sabihin yan mga kabay, sumasayad siya dito sa kanyang field coil. Ayan po. Kung mapapansin nyo yung field coil, makintab. Ayan o. Oh. Di ba ang kintab? Dapat hindi siya ganun kakintab. Ayan. Dapat katulad lang siya nito oh. Tingnan nyo. Di ba wala siyang ano kintab. Ito, sa dito, meron. Ayan oh. Yan. So, ibig sabihin yan mga kabay, sumasayad siya. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, ayan. Isa lang ibig sabihin nito mga kabay, kapag yung lock niya o tali, kung ano man yung nilagay dyan, ay napunit, ibig sabihin nun, sumasayad siya at malakas siya mag-init. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung field coil niya maitim na. Ayan. So, pag ganyan mga kabay, pinapalitan ko yan. Kasi malapit na yan eh. So, yung armature naman niya mga kabay, hindi gaano ako nagpapalit ito. Dahil bihira lang po ang nasisira ito. Kalimitang nasisira sa 024 na model na drill ay field coil, bearing housing, spindle, ayan, tapos carbon, brass holder, ayan. So yung carbon niya mga kabayan, maiksi na. Mapapansin nyo, halos wala na siyang, hindi na lumabas, ayan, konti na lang. So sagad na po yan. Papalit din po tayo niyan, ayan. So ulitin ko mga kabayan, papalitan natin, field coil, carbon brass, bearing housing, spindle, ano pa ba? Plate. Ayan, ito. Yung plate. Ayan. So, subukan natin ngayon mga kabay ikabit to kung magkakaroon ba siya ng drill tsaka hammer. Ayan. Kasi kanina, puro hammer lang siya. So, bubuin natin to mga kabay. Dito yan nakakabit. Ayan. Tapos dito sa may bearing housing, nakasuksok po yan dyan. Ayan, ganyan. Yan po yung forma niya. Tapos, lagay nyo yung armature. At syempre, sa field coil. Ayan. Medyo kalas na yung ano mga kabay. So, ayan mga kabay. Kakapit na natin itong kanyang spindle. Ayan. Excuse me po. Tapos, ayusin lang natin yung wiring niya dahil wala na po siyang tali. Ayan. Bali nakalas na po siya, baka sasayad. Ayan, tas balik natin tong kanyang carbon brush or brush holder. Sana hindi siya sumayad. Ayan. Tapos sasara natin. So ayan mga kabay, nasara ko na. So susubukan natin kung meron na siyang drill. So ayan, naka-hammer po yan. Lagay natin sa drill. So meron na siyang drill. Kanina puro hammer siya dahil po yun doon sa plate na nawawala. So yun po yung idadagdag ko sa estimate. Plate, bearing housing, spindle gear, carbon brass, ano pa ba? Cord protector tsaka housing. Yun po yung papalitan natin. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo ng subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit. Bye-bye.